Sinabi ni Devin Booker na wala na masyado ngayong rivalry ang mga players dahil sa grassroots basketball. Yung mga naglalaro sa NBA ngayon na star or young star, dating magkakampi bago pa lang pumasok ng college. Tulad ni Tyler Hero at ni Haliburton, si Jalen Suggs at Chet Holmgren at si Zion Williamson kasama itong si Ja Morant. Sa rivalry naman ng point guard, ang laging inaantay dati na magtapat ay si Kyrie at si Steph. Since 2013 pa ginawa ang rivalry na yon. Ang pinagkaiba nga lang nun, cross-conference si Kyrie at itong si Steph. Nagtapat sila ng 30 games na si Steph 17 and 13 kontra kay Kyrie. Si Steph sa 3-point area, si Kyrie naman ang isa sa best handler sa NBA. Meron siyang memorable shot kontra kay Steph noong 2016 NBA Finals Game 7 kung saan nakapagselyo siya ng championship kontra sa Golden State. Isa yun sa mga greatest shot sa finals. Nasa early at mid-30s na yung dalawa. So ilang season na lang din ang pagtatapat ng dalawang players na yon or point guard. So kilala nyo naman yung isa sa biggest what if sa NBA, si Derrick Rose, kung hindi siya na-injured nun. Maraming what if kay Derrick Rose at marami din tanong sa kanyang karir kung hindi siya na-injured. Magkakaroon ba siya ng magandang karir kumpara kay Kyrie or dito kay Steph? Makakasecure ba siya ng top 75 greatest player na slot? Makakakuha ba siya ng championship? Ilang MVP ang makukuha niya? At yung isa pa, kung lilipat ba siya ng super team? Si Derrick Rose na-draft noong 2008. First overall, kasabay ni Westbrook. Second season pa lang niya naging all-star na. Third season, youngest MVP. At isa sa bumago sa NBA ngayon. Si Kyrie naman na-draft noong 2011. First overall din. Second season, naging all-star. Ikalimang season, naging champion. Yung unang taon ni Kyrie sa NBA, yun ang taon na na-injure si Derrick Rose. Doon din nagsimulang mag-iba yung game niya. Wala pa sa prime si Derrick Rose nun. Yung iba kasi sinasabi yung 2011 ang prime niya. Pero iba kasi ang ibig sabihin ng prime. Kaya nga nilagay sa what if si Derrick Rose dahil yung 2011, simula pa lang yun na umaangat talaga yung prime niya or career niya. Na bigla agad naputol nung 2012 playoffs. Sa pagitan ni Derrick Rose at itong si Kyrie, mas better ball handler at best shooter si Kyrie kumpara kay D-Rose. Si Kyrie gagamitan niya ng crossover at hesitation move, yung defender. Si Derrick Rose naman, iiwan niya off the dribble yung nagbabantay sa kanya at gagamitin niya yung pagiging athletic. Yung speed at quickness ni D-Rose ang isa sa pinaka-arsenal niya. Parehas shot creator si Kyrie at si Derrick Rose. Matapos ma-injured ni D-Rose noon, nagawa niya pang baguhin ang style niya. Naging mas better shooter. Kung may speed at shooting range itong si Derrick Rose noon, gaano niya i-dominate yung NBA. Si D-Rose din napatunayan niyang kaya niyang bumuhat ng team hanggang playoffs. Ito nga yung Bulls dati. Nang na-injure si D-Rose, 23 years old pa lang siya. Ang average age ng prime ng isang player sa liga, dati 25 to 30 years old. Ngayon kasi mas bumabata pa. Sa isang podcast naman, sinabi ni Norris Cole, yung mga paboritong point guard ngayon na katulad ni Steph at ni Kyrie, no chance sa 2011 Derrick Rose. So basehan kay Norris Cole. Si D-Rose yung isa sa kinakatakutang point guard dati. Meron pa mga report na pinepeke ng ibang player or point guard yung injury nila kapag ang schedule ay makakatapat nila ang Bulls at itong si Derrick Rose. Sina Steph, Kyrie at D-Rose may kanya-kanyang arsenal. Sabi ko nga kanina, si D-Rose, speed, quickness at yung pagiging athletic. Si Kyrie, ball handling. So hindi yun basta dribble. Doon kasi nagsisimula yung shot creation ni Kyrie. Si Steph naman, shooting. Tatlong magkakaibang point guard yun. At kung hindi na-injured si D-Rose, ilang matchup ang magkakaroon sa kanila ni Steph at itong si Kyrie. Lalo na si Kyrie dahil magka-conference sila. Sa East, at least 3 to 4 times na magtatapat yung dalawa. Meron silang total na 15 games sa regular season. Yung isa pa doon, yung championship. Sa side nitong si Derrick Rose. Ilang player ang gugustuhin sumama sa kanya para mag-champion? Or sinong team or superstar ang magre-recruit sa kanya para magsanib puwersa sila at makakuha ng championship bilang Prime D-Rose?